200,000 plaka ang naipamahagi na ng Land Transportation Office sa mga motorista ngayong araw. Ayon sa LTO, target nilang tapusin at maipamahagi ang nasa 12 milyong backlog ng mga plaka hanggang June 2025. Si Ryan Esique sa sentro ng balita. Abot langit ang ngiti ng mga tricycle drivers na ito mula sa Quezon City. Matapos kasi ang mahigit kalahating dekada na pag-aantay sa plaka ng kanilang motor, sa wakas, napasakamay na nila ito. Malaking abala daw kasi sa tricycle driver na sina Raymark at Arthur sa kanilang hanap buhay ang kawalan ng plaka. Madalas daw kasi silang masita sa tuwing may operasyon sa pag-aakalang kolorum sila. Kabilang si Raymark at Arthur sa nakatanggap sa halos 200 plaka na ipinamahagi kanina ng LTO sa Quezon City. Pagka napadaan ka ng may operasyon, wala kang plaka, siyempre ang dating mo yun, kolorum ka. Sisitayin ka ngayon kahit may lisensya ka, kahit na ano yun mo, basta wala kang plaka. Siguro ito wala na itong kahuli-huli. Kasi dati yung temporary na plaka natin medyo may sita. Ngayon, nagbigay na ito ni Mayor at ng LTO. Sabi ng LTO, halos 12 milyong plaka pa ang backlog sa motorcycle plates sa buong bansa. Mula pa raw ito noong pang 2014 o bago pa man pumasok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Target ng LTO na mapuna ng backlog na ito sa June 2025. Tiwala si LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza na matatapos ang pamamahagi ng plaka lalo pat kaya ng makagawa ng 1 milyong plaka kada buwan ang kanilang plate making plant. Yung supply ho natin ng plaka, dire-diretso lang. For 2025, yung ating supply forecast, suportado naman ho tayo ng ating gobyerno, ng ating kongreso. So, tulong-tulong talaga all branches of government para matapos itong problema to dito sa administrasyon na to. Sabi ni Mendoza, uunahin nilang bigyan ng plaka ang mga tricycle drivers para kahit papano ay matulungan ang mga ito sa kanilang hanap buhay. Pero syempre ito, hanap buhay ng mga operator ng tricycle. At saka dahil dyan, yung mga walang plaka, ma-identify natin na madali, yung mga kolorum. Para sa ganoon, yung malihitimong operator ay talagang kumita. At yung mga kolorum, huminto na sila, ibang hanap buhay nila. Bukod sa Quezon City, sisimulan na rin ng LTO na makipag-ugnayan sa ibang LGU sa buong bansa para sa proseso ng pamamahagi ng plaka. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.